Bilang pagpapalakas ng industriya ng niyog sa Tuba Benguet, namahagi ang Philippine Coconut Authority ng coconut seedlings sa mga magsasaka. Bahagi rin ito ng intercropping strategies para sa mga residente sa bayan. Narito ang report ni PIAUC Intern Angela Espiritu. Sa gitna ng kinakaharap na hamon at krisis ng mga magsasaka, patuloy na tinututukan ng pamahalaan ang pagpapalakas ng sektor ng agrikultura at pagpapaunlad ng industriya ng niyog bilang suporta sa kabuhayan ng mga lokal na magsasaka. Namahagi ang Philippine Coconut Authority ng punla ng niyog sa mga magsasaka sa ilang barangay ng Tuba Benguet. Layunin ng pamamahagi ng punla na mapalakas ang industriya ng niyog at kabuhayan ng mga magsasaka sa bayan. Ayon kay Philippine Coconut Authority, Regional Manager Mark Roy Macanlalay, kayang mabuhay at tumubo ng niyog sa Cordillera basta't maitatanim ito sa lugar na nasa 600 meters above sea level. Anya, nakikita ngayon ang Cordillera at Northern Luzon bilang expansion area ng coconut industry sa Pilipinas upang mas mapalawak pa ang oportunidad para sa mga lokal na magsasaka. Actually, ang niyog po ay mabubuhay at tutubo basta po ito ay maitanim above 600 meters above sea level. So, pasok pa naman po yung elevation. Mabubuhay ang ating itatanim pero hindi siya magiging as productive ng mga nasa mabababang barangays. So, nagkaroon din po ng launching ang PCA sa barangay San Pascual na doon po may mga initial na po tayong mga farmers doon, may naitanim na rin doon sa barangay. At ngayon din, mayroon na rin tayong mga verified at mga napuntahan na napasyalan na ng ating pong mga agriculturists ng mga pwedeng mga maging coconut farmers po natin. Binigyang diin din nito ng kahalagahan ng bawat magsasaka at kung paano sila nakakatulong sa kabuhayan at ekonomiya ng ating bansa. Once na ma-empower natin ang ating mga farmers, gaganda ang buhay, lalakas ang kita, mabubuhay ang ekonomiya kasi may pera ang ating mga farmers, meron silang power to buy, kumbaga iikot ang economy. Ipinaliwanag din ng mga kinatawan ng PCA ang kahalagahan ng industriya ng niyog, kasama ang mga paraan upang mapataas ang kalidad at ani ng mga tanim. Para naman sa mga benepisyaryo, ang tinanggap nilang tulong ay malaking hakbang upang mapalawak ang kanilang mga taniman at mapaganda ang kabuhayan ng bawat magsasaka. Kapag kaprutas ang tinanim mo, forever na yan, hindi ka magtatanim ulit. At yung mga mga program nila, ang gaganda ng program nila, ang gagawin lang namin mga farmers gawin lang namin yung mga dapat namin gawin, magtanim, mag-alaga, mag-harvest, parang ganun, tapos mag-comply sa mga requirements po. Ang alam po mapapataas pa namin mga ani namin tulad ng ginagawa naming organic farming or natural farming as farmers for indigenous knowledge systems and practices. Nagkaroon din ng pagpupulong kung saan tinalakay ang mga hakbang upang mapataas ang kita at masiguro ang pamalihan ng mga ani ng mga magsasaka rito sa Tuba Benguet. Kasama rito ang formal na pagsuporta at pagpapatupad ng Sagip Saka Act upang mas mapalakas pa ang sektor ng agrikultura sa buong bayan. Ang aktibidad ay bahagi ng selebrasyon ng Farmers and Fisherfolks Month. Layunin nitong siguraduhin na lalong lumakas ang industriya ng niyog sa bansa at tumaas ang antas ng buhay ng bawat pamilya ng magsasaka. Mula dito sa munisipalidad ng Tuba Benguet, ako po si PIAUC Intern Angela Espiritu para sa PIA News Cordillera.